Inihayag ngayon ni Senador Panfilo Ping Lacson na ang isang public official na nag-uudyok sa ibang tao na gumawa ng perjury ay maaaring ituring na principal sa paggawa ng krimen sa ilalim ng conspiracy theory at dahil dito ay maaaring sumailalim sa perpetual absolute disqualification sa paghawak ng pampublikong posisyon. Ayon kay Senador Lacson, ang Article 8 ng Revised Penal Code na nagsasaad na may conspiracy kapag dalawa o higit pang tao ang nagkasundo sa paggawa ng isang felony at magpasyang isagawa ito. Paliwanag pa ni Senador Lacson na sa ilalim ng Article 8 ng Revised Penal Code na tumatalakay sa conspiracy at proposal to commit a felony, ang conspiracy ay kinabibilangan ng dalawa o higit pang taong nagkakasundo na gumawa ng krimen habang may proposal kapag ang isang taong nagpasya ng gumawa ng felony ay nagmumungkahi ng pagsasagawa nito sa isa o higit pang tao. Dagdag pa ng senador na sa ilalim naman ng Article 17 ng Revised Penal Code kabilang sa itinuturing na principal ang sinumang direktang nag-uudyok sa ibang tao na gumawa nito. Binigyan din pa ni Senador Lacson ang perjury ay felony at public offense kung saan ang parusa ay prison mayor in its minimum period sa ilalim ng Article 183 ng Revised Penal Code na inamyendahan ng Republic Act 11594. Inilarawan din ng senador ang Article 25 ng Revised Penal Code ang perpetual or temporary absolute disqualification bilang isang afflictive penalty at itinakda na ang mga afflictive penalty ay ipinapataw sa mga principal. Kahapon, sinabi ni Senator Lacson na maaaring maharap sa reklamo para sa subornation of perjury sina nakadeteneng Senador Rodante Marcoleta at dating Representative Michael Defensor kaugnay ng coach na testimonya ni dating Marine Orly Gutesa. Binanggit ni Lacson ang mga record ng Blue Ribbon Committee na nagpapakitang pinangunahan ni Marcoleta si Gutesa kung ano ang dapat nitong sabihin sa affidavit nito sa pagdinig ng panel noong Setyembre 2025. Si Gutesa na binawi ang kanyang unang pahayag ay nagsabi na hinihikayat siya ni Marcoleta at Defensor na tumistigo kapalit ng pera at scholarship para sa kanyang mga anak. Binanggit din ni Lacson na maaring kabilang sa mga maaring magsampa ng reklamo ang Prejudice Party o ang Department of Justice at Office of the Ombudsman dahil sa public crime ang perjury. Pilipinas mula sa Senado, Silvestre Rambulabay, Radyo Kayumanggi.